Siya, hindi, yung kasama mo. Class. Ano pangalan niya? Jasmine. Yan, palakpakan natin panganoon kay Jasmine. I-welcome natin si Jasmine. Hi, Jasmine. Yan. So, welcome sa pamilyang proper. So, ayan, praise God. Tsaka si... Ha? Ano daw? Alay. Alay. Ha? Karen. Karen. Karen, tama? Karen. Yan. Welcome po natin si Karen. Hi, Karen. Yan. Karel. 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 So, hi, Karel. Okay. Ka-classmate o kaibigan? Ano ba? Classmate ni? Ni Ethan. Okay. So, yan. Welcome po. Ayan. Ang lamig. Wait lang praise God. Tinatrangka ko kasi ako, kamula ako kapakahapon. So, by faith, makapag-preach tayo na maayos. Wala akong choice. So, pag ako yung nagkasakit, walang choice. Kaya, hindi ako pwede mag-inarte. Hindi, sige, simba lang kayo lahat. Kailangan ko kasi speaker. Anyway, so, since ang team po natin for this month is Revival of the Heart, ayan, pag sinabi kasi revival, ay yung pagbalik mo sa Diyos. Ibig sabihin, yung pagiging buhay mo ulit. May namatay sa desire ng puso mo or yung relationship mo sa Diyos. And pag sinabing revival, mabubuhay ulit yung spiritual desire or pagnanasa mo na mapalapit sa Diyos. Kaya naman, yung sa Malakay sabi doon, return to me and I will return to you, says the Lord. So kasi nga sinasabi doon na marami ng tao today na lumayo na talaga sa Diyos or hindi pa kilala ang Diyos. And that's why ang panawagan ng Diyos ay bumalik tayo sa Kanya. After all, lahat naman tayo marirealize yun eh. Kailangan talaga natin ng Diyos. Amen? Kailangan talaga natin ng Diyos. So kaya wala tayong walang makakalusot. Kahit sa ka magpunta, kahit ano gawin mo, lumayo sa Diyos, darating ka sa realization, kailangan mo talagang bumalik sa Diyos. And kaya naman ang topic natin, first topic natin for this team, ay itong Tagalog. Yan. First time nagtagalog. First time ko magtagalog sermon this year. Okay, pusong nakaayon sa Diyos. Sabihin nyo nga nakaayon. Yan. Pag sinabi nakaayon, naka-align. Naka-align yung buhay natin sa Diyos. Okay, nakaayon ba yung puso mo sa Diyos? Ano ba yung ibig sabihin pag sinabi nakaayon? Sabi ng Kawikaan or Proverbs, chapter 4, verse 23, ayan, sabi doon, ingatan mo ang iyong puso ng higit sa lahat. Bakit daw? Sapagkat dito nagmumula ang bukal ng buhay. Sa English kanina, nabasa nyo, lahat ng issue, all the issues of life nagpo-flow mula sa puso. Kaya naman, ang sinasabi sa atin ng Bible is magkaroon tayo ng pag-iingat, protektahan mo, guard. Guard your heart above all else. Kasi nandyan lahat ng issues ng buhay. Bakit daw puso? Kasi yung puso ang pinaka-taguan. Tama ba? Diyan mo tinatago lahat ng emosyon, lahat ng desisyon, lahat ng mga will or yung gusto mong gawin sa buhay, lahat ng desire, nandyan sa puso. Kaya pag hindi okay ang puso, hindi rin okay yung buhay natin. Okay? Teka lang Naiirita yung ilong ko. Anyway, basahin natin ang buo ulit. Tagalog, hindi nyo kasi nakita kanina. Sabi doon, aking anak, pakinggan mo ang aking sinasabi, verse 20. At isa puso mo ang aking mga itinuturo. Sabi niya, ingatan mong mabuti ang mga ito at laging isaulo. Sapagkat ito'y magdadala ng buhay at kalusugan sa sino mang tumatanggap nito. Ingatan mo ang iyong puso ng higit sa lahat sapagkat dito nagmumula ang bukal ng buhay. Let's pray. Father, we thank you po sa araw na to. Salamat sa bagong buwan, sa pagkakataon muli na kami ay makapakinig ng iyong mga salita. And ngayong umaga, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Nagpapalinis sa banal na dugo ni Jesus at ihanda mo po ang aming mga buhay. Ang aming isip, ang aming puso sa pagtanggap ng iyong mga salita na merong pananampalataya. Tulungan mo kami na magkaroon, Panginoon, ng purpose today to apply yung words mo na maririnig namin. Tulungan mo kami na matutunan ang kalooban mong mensahe sa araw na to. We pray, Lord, na maranasan namin ang pangungusap ng Banalong Espiritu. And Father, we pray na tulungan mo pong iyong lingkod sa pag-aaral na pagtuturo ng iyong mga salita. At sa bawat pag-aaralan namin, Panginoon, I pray na magkaroon ito ng rema sa aming buhay, magkaroon ito ng application sa aming lahat. Maturuan mo kami, Panginoon, na lalong lumago ang aming pananampalataya sa iyo, lumalim ang aming pag-ibig sa iyo, at lalo kami mapalapit sa iyo. Hindi lang sa araw na ito, kundi sa bawat araw ng aming buhay, Lord. Maraming salamat po sa pag-iingat mo,
sa pagpapala mo sa aming lahat na narito at sa mga nanonood din sa online na hindi nakadalo ngayon, Panginoon, sapagkat sa maraming dahilan. And we pray, Lord, na ikaw po ang siya mangusap sa kanila, na maging malinaw po ang iyong salita sa buhay ng bawat isa na nakikinig ng iyong mga salita ngayong araw na to. At maraming salamat na magaganap ang kalooban mo sa aming lahat. Cover us with your blood. In Jesus' name, amen. Ayan, merong magsasaka. Ayan. So, ngayon, sabi dyan, basa nyo ba? Ayan. Yung nagtanim siya ng puno ng mangga. Nakakita na kayo ng puno ng mangga? Sino hindi pa? Okay. Ang puno ng mangga ay namumunga kada 5 taon. Tama? Di ba? So, kunyari, meron kang business na manggahan. Walang talo doon kasi kada taon, kunyari, tinanim mo siya, kada taon, mula after 5 years, every year may mga puno na mamumunga doon. So, ngayon, itong puno nito, dinatanim na yung puno ng mangga. Kasi sabi niya, bakit hindi namumunga yung puno? Sabi niya gano'n. Sabi sa kanya, ang puno ay hindi namumunga kasi ang ugat nito ay hindi nakakatanggap ng tamang nutrisyon. Kapag tama ang ugat, susunod rin ang bunga. Tama ba? Di ba? Pag maayos yung ugat ng puno, pag nakakatanggap siya, nakakahigop siya ng tamang tubig mula sa ilalim, whether yan ay katabi ng sapa or may katabing river or may malapit na tubig sa kanya, makakatanggap siya ng maayos na nutrisyon, in time, magbubunga siya. Alam niyo yung dagta? Sino nakakakita ng dagta? Di ba yung dagta malagkit? Kasi yun yung pinaka parang bloodstream ng mga puno. At kung hindi maayos yung daloy ng dagta dun sa mga branches, hindi siya mamumunga. And that is why, ganun kahalaga na maayos yung ugat. Same din sa ating mga tao. Pag hindi maayos yung puso, sabi, ganun din sa ating puso, kapag ang puso ay natin ay nakaayon sa Diyos, lalabas dito ang mabubuting bunga. Ang pag-ibig, pagpapatawad, pagtitiwala, at paglilingkod, at pagsunod. Hindi mangyayari yung mga yan sa'yo kung di maayos yung puso. Kaya ang unang inaayos ng Diyos sa atin, puso muna. Okay? Kaya dapat today, maintindihan natin, dapat nakaayon sa Diyos yung puso ko. Otherwise, walang magandang bunga yung buhay natin. Nakakita na kayo ng mga taong masakit magsalita? Nakaharap na ba kayo ng mga taong masakit magsalita? Kapag masakit magsalita ang bibig, puro sakit ang puso. Okay? Kapag maraming sinasabing negative words ang bibig, kasi puro negatibo ang laman ng puso. Kasi sabi ni Jesus, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, yun yung tulak ng dibdib. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Kung ano kasi yung laman ng puso, lumalabas yun sa sinasabi natin. Nakikita yun sa pamumuhay natin. Ngayon, mayroong mga palatandaan para malaman natin kung yung puso ba natin nakaayon sa Diyos. Ano-ano yung mga palatandaan or mga signs na yung heart mo align sa Diyos. Nakaayon sa Diyos yung puso mo. So meron akong 10 bibigay sa inyo para malaman natin, ma-check natin today kung yung puso ba natin ay nakaayon sa Diyos. Mga nasa online, mga nandito, today, ang goal ng mensaheng ito ay mai-align natin sa Diyos yung mga puso natin. Okay, number 1. Ang puso na nakaayon sa Diyos ay mabilis magsisi. Sabihin niyo, mabilis magsisi. Bakit daw? Sabi ng 1 John 1:9, kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan natin natutuparin niya ang kanyang pangako. Patawarin niya tayo at lilinisin sa lahat ng ating kasalanan. So, patatawarin tayo ng Diyos, may paglilinis pa. May forgiveness, merong cleansing kapag nag-confess ka ng sin. Pag nagsisi ka, sabihin, kinonfess mo yung kasalanan mo, sinabi mo ito, ang pangako ng Diyos, faithful siya and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, kapag ikaw ay mabilis magsisi, anong klaseng pusong meron ka? Meron kang pagkilala ng kasalanan. Kapag known, nare-recognize mo yan na ako ay nagkasala. Hindi nagtatago o dumadahilan. Meron tayong, gusto talaga nating aminin yan sa Diyos. Lord, nagkasala ako sa iyo. Kilala niyo si Haring David? Si David. Tinawag siya the man after God's own heart. Isipin niyo, sa description sa kanya, siya yung tao na laging hinahabol yung puso ng Diyos. Lagi niyang hinahanap yung puso ng Diyos. Pero si David, murderer siya. Si Haring David ay adulterer. Nang-agaw siya ng asawa. Si Haring David ay makasalanan. Pero tinawag pa rin siyang a man after God's own heart. Anong meron sa puso ni Haring David? Mabilis magsisi. Every time nagkakasala siya, nagsisisi agad siya, bumabalik agad siya sa Diyos.
bagay na dapat meron po tayo din na puso. Kung gusto mo naka-align sa Diyos yung puso mo, dapat alam mong kilalanin na ikaw ay makasalanan, nagkasala sa harapan ng Diyos, and Lord, forgive me. Patawarin mo ko. Linisin mo ako. Ano pa? Paglapit sa Diyos. Sabi, agad na sumusumamo o nagsusumamo na, ng kapatawaran. Every time na nagkakasala tayo, kung gusto mo naka-align yung puso mo sa Diyos, nakaayon sa Diyos, yung puso mo, lumapit ka. Ang totoong mabilis magsisi, mabilis din lumapit sa Diyos pag nagkasala. Amen? Huwag mo nang patagalin. Kung nagkasala ka ngayon mismo, humingi ka ng tawad sa Diyos. Lumapit ka na sa Diyos. Huwag mong patagalin na, hindi, ano na lang, next year na lang. Next month na lang. Next week na lang. Bukas na lang. Kung nagkasala ka na, humingi ka na ng tawad sa Diyos. Huwag mo nang patagalin. Kasi habang pinapatagal mo yung pagkakasala mo sa Panginoon, para siyang cancer na lumalawak, ano ba yun? Nahahawaan yung bawat parte ng katawan mo. That's why we need to come closer, draw near, lumapit sa Diyos. Amen? Pangatlo, meron kang pagtanggap ng paglilinis. Yan. Bakit daw? Naniniwala ka na may kapatawan kay Kristo. Amen po? Meron po bang forgiveness kay Jesus? Meron. Yun nga yung malaking advantage natin. Na si Jesus, through that cross, nung namatay siya sa cross, binear niya lahat, kinuha niya lahat, yung kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan nating lahat. At dahil doon, nung namatay siya sa cross, namatay na rin yung kasalanan nating lahat, at tatanggap ka lang, maniniwala ka lang na merong forgiveness, mabubuhay ka na anak ng Diyos. Amen? Bilang anak ng Diyos, magkasala ka man, lagi kang papatawarin ng Diyos. Bakit? Kasi it is finished dun sa cross. Kung meron ka pang binibitbit na kasalanan ngayon, isuko mo na yan sa Panginoon para makabalik ka ng totoo sa Kanya. Kapag hindi mo yan isinuko sa Diyos at hindi ka nagpalinis sa Kanya, ganon kalungkot, nakakapagod ang buhay. Merong pinapanood kami ni Shemi, ni Kaya. Nanonood kasi kami ng mga sa YouTube, yung mga kanta. Yung 2 Corinthians 5:17. Sabi doon, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Tapos yung mga image na pinapakita doon, madamot, magnanakaw, meron siyang bit-bit na kasalanan. Tapos yung part ng chorus, behold, sabi, the old has passed away, behold, new things has come. Yung dating buhay mo na wala na, ngayon bago ka na kay Kristo. Tapos lahat yun napapalitan, yung magnanakaw, nagiging na siya, nagkakaroon siya ng damit na bago, tapos nagbibigay na siya. Yung madamot, ganun din, instead na ipagdamot niya, binibigay niya na ng freely sa iba. Tapos yung isa namang makasalanan, na bitbit niya yung buong basura ng kasalanan niya, naglaho lahat yun nung lumapit na siya sa Panginoon. The point is, ganun din sa ating lahat. Lilinis ang buhay natin, gagaan ang buhay natin, sasaya yung buhay natin kapag lumalakad ka nga namang hindi ka guilty. Tama ba? Amen po. Napakasarap mabuhay na hindi ka guilty sa kasalanan mo. Amen? Yun yung taas noo ka. Hindi ka proud na proud. Hindi ka nagmamayabang. Kundi, praise the Lord, may bago akong creation. I am a new creation in Christ. Bagong likha na ako sa Diyos. Kasi nilinis, pinatawad niya na ako, inalis niya na yung dating ako, binigyan niya ako ng bagong buhay ngayon. Amen? Kaya pag ang buhay mo o yung puso mo nakaayon sa Diyos, lagi kang mabilis magsisi. Number 2, ikaw ay madaling magpatawad. Puso na nakaayon sa Diyos ay laging madaling magpatawad. Sabihin nyo nga magpatawad. Okay. Sabi ng Bible, Ephesians or Efeso 4:32, maging mabait kayo. Sabi yung sa katabi mo, maging mabait ka. At maawain sa isa't isa. Sabi, magpatawaran kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Bakit daw tayo nagpapatawad? Ano yung basis natin? Ano yung basis ng pagpapatawad natin? Yung forgiveness na binigay sa atin ni Kristo, yun yung forgiveness din na bibigay natin sa iba. Amen? So parang ganito siya. Kahit sabihin mo sa akin, hindi mo alam, pastor, yung ginawa niyo sa akin. Hindi mo alam yung mga sinabi sa akin. Hindi mo alam kung ano yung mga naranasan ko. Di ko nga alam, oo. Pero, ang tanging alam ko, pinagdaanan ni Jesus lahat yun sa cross. Ang tanging alam ko, 7 beses dumugo yung katawan ni Jesus on the way sa cross. Yung pawis niya naging dugo. Pinagugulpi siya, suntok-suntok siya nung nilagyan siya ng sako sa ulo. Nilatigo siya ng 39 times sa likod. Nilagyan siya ng koronang tinik.
Tapos on the way sa cross, dinuduraan siya, tinatadyakan siya, sinusuntok ulit siya. Pagdating sa cross, pinako yung kamay niya, pinako yung paa niya. Tapos dun sa cross mismo, unang salita niya, forgive them. Father, forgive them. No? Pagkatapos kang pahirapan, ang unang salita mo sa cross, Father, forgive them. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya niyo yun? After kang pahirapan, bigyan ng lahat ng masasakit, lahat ng mga karumal-dumal. Alam niyo ba kung gaano kadami yung dumura kay Jesus? Naranasan niyo naman duraan? Yun yung pinaka disrespectful, pinaka nakakainis, pinaka nakakagigil na gagawin ng tao sa'yo, yung duduraan ka. Alam niyo si Jesus, 500 to 600 people ang dumura sa kanya sa araw na yon on the way sa cross. Kaya niyo yun? Isang dura lang ng tao nakakaagalit na eh. 500 pa kaya hanggang 600. Grabe yun. Nasabihin niyo sa akin ngayon kung gaano kasakit yung ginawa sa inyo, ba't di niyo mapatawad? I-compare niyo sa lahat ng pinagdaanan ni Jesus sa cross. Tapos lahat ng pinagdaanan ni Jesus sa cross, ang una niyang sinabi sa mga tao, Father, una niyang prayer, Ama, patawarin mo sila. Kaya ang basis ng pagpapatawad natin, kung naiintindihan mong napatawad ka ng Diyos dahil kay Kristo, magpatawad ka. Amen? Anong klaseng pagpapatawad? Sabi daw, pag ikaw ay madaling magpatawad, meron kang humbleness, pagpapakumbaba. Hindi nagtatanim ng galit. Kaya ka madaling magpatawad kasi naranasan mo yung pagpapatawad ng Diyos. That's why yung pagpapakumbaba, ang dali mo mag-release ng forgiveness sa iba. Amen? Hindi ka para magtanim ng galit kahit kanino man. Kasi napatawad ka nga rin naman. Amen? Pangalawa, ikaw ay nagpapakita ng awa. Naiintindihan mo yung kahinaan din ng iba. Alam mo, of course, nagkasala sila, may ginawa silang di maganda, may nasabi silang di maganda. Part lang yun ng nature ng tao dahil nga makasalanan tayong lahat. May kahinaan, intindihin natin. Kaya yun siguro nasabi yun, siguro stress siya, siguro pagod siya. Siguro ang bigat ng pinagdadaanan niya. Uunawain mo na lang. Bakit? Kaawaan mo sila kasi kaya sila ganun. Hindi maayos yung upbringing nila and so on. Okay? Also, meron kang magiging gaya ni Kristo. Yan, nagpapatawad kahit mahirap. Mahirap magpatawad, totoo, tama? That's why forgiveness is a process. It is a choice also. Pag pinili mo magpatawad ngayon, I will tell you, pag napatawad mo na, tapos feeling mo okay ka na, darating yung time, maaalala mo ulit yung ginawa sa'yo, magagalit ka naman, maiinis ka na naman, pero piliin mo ulit magpatawad. Process. Proseso. It's a process. Kung napatawad mo na noon, masakit na naman ngayon, forgive. Pag okay na yung heart mo, dumating na naman yung pagkakataon, naalala mo na naman, nagalit ka na naman, forgive. Piliin mo ng piliin, maging madali ang pagpapatawad sa'yo. Amen? Ang pusong nakaayon sa Diyos, mabilis or madali kang magpatawad. Amen? Pangatlo, papagmahal ng sobra-sobra. Bakit daw? Paano pag sinabing sobra-sobrang pagmamahal? Dapat daw, sabi ng Bible, Ephesians 5:2, dapat mamuhay kayo ng may pag-ibig. Gaya ng ginawa ni Kristo na nagmahal sa atin at kusang ibinigay ang kanyang sarili bilang mabangong handog at alay sa Diyos. So bakit daw dapat yung pagmamahal natin ay sobra-sobra? Kagaya ng pag-ibig ni Jesus kasi. Ano yung klaseng pag-ibig meron siya? Sacrificial. Sacrificial, unconditional, unfailing. Napakadaming pwedeng i-describe. Amazing. Yung pag-ibig ni Jesus sa atin, sobra-sobra. John 3:16 lang For God, ano yun? For God, so. Nakita niyo yung word? Kaya sobra. For God, so. Ganun kahalaga yung word na yun. For God, so love. Hindi lang sinabi for God, love. For God, so love. Sobra-sobrang pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world that He gave, sino? His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ganun kahalaga yung pag-ibig ni Jesus sa atin. Na sobra niya tayong inibig,
At sinabi niya rin na dapat tayo umibig ng ganun. Amen? Paano tayo iibig ng ganun? Number one, pag-ibig na sacrificial. Handang magsakripisyo para sa iba. Sacrificial dapat ang pag-ibig. Alam nyo, napakalaki ng... Pag sinabing word na sacrifice, nakakapagod yun. Ulitin ko, nakakapagod ang sacrifice na word. Kasi bibigay mo yung best effort mo eh. Bibigay mo yung lahat-lahat eh. Kaya siya sacrifice. Okay? Kahit pagod ka, kahit may sakit ka, kahit anong condition mo, gagawin mo pa rin siya. Kasi sacrifice siya. Yung busy ka buong week, no? Tapos papasok yung linggo, kailangan mong gawin yung commitment mo sa Panginoon. Yeah. How I pray na ganun tayo umibig sa Panginoon. Ganun tayo umibig sa kapwa natin. We can sacrifice para lang maranasan nila yung totoong pag-ibig ng Diyos. Ano pa? Pag-ibig na walang kondisyon. Hindi nag-aantay ng kapalit yan. Hindi nakabatay kung ano yung kapalit. Pag unconditional love, walang kondisyon. Basta mamahalin kita sa Panginoon. Tatanggapin pa rin. Mamahalin pa rin. Ano pa man yun nangyari. Amen po? Ganyan tayo minahal ng Diyos. While we were yet sinners, Christ died for us. Naintindihan niyo yung part na yun? Yung condition ng tao, makasalanan na. Pero pinili ni Jesus mamatay para sa ating lahat. Ganun yung pag-ibig niya. Kaya siya unconditional love. Kasi kahit makasalanan tayo, inibig tayo ng Diyos. Lagay natin yung, suotin natin yung sapatos ni Jesus today. Ngayon lang Imagine nyo lahat listen. So, suotin natin yung sapatos ni Jesus 2,000 years ago. So, for 30 years, nagtrabaho siya, hindi naman 30 years. From, siguro mga 12 or nung teenage siya. Nagtrabaho na siya bilang karpintero. Hindi siya nag-aral. Okay? Take note hindi sinabi sa Bible na nag-aral si Jesus sa school. Hindi siya nag-aral. Ang sabi ng Bible, he is uneducated. Sabagay, ba't kailangan niya mag-aral? Alam niya naman lahat. Now, lalagay natin yung sapatos natin kay Jesus For 30 years, nabuhay siya, nakikita niya lahat ng tao sa paligid niya. Makasalanan, magulo, may mga masasamang bisyo, may masasamang puso. Ang pangit na mga nakikita niya sa paligid niya. Sama mo pa yung Roman Empire, yung si King Herod, yung maraming pumapatay and so on, magnanakaw. Kung kayo si Jesus, nakita niyo yung karumihan ng mga tao. For 30 years, mamamatay pa kaya kayo para sa kanila? Try nyo itanong sa sarili nyo yun. Kung tayo si Jesus, at nakita nyo kung gaano kapangit, kasama, kadumi, karumal-dumal, yung kasalanan ng mga tao sa paligid mo, pipiliin mo bang mamatay para sa kanila? Kayo, try nyo i-imagine yun. Tapos nung 30 years old na si Jesus, nag-start siya ng ministry. 33 and a half years after nung baptisin niya sa tubig, pinako siya sa cross. Kung kayo si Jesus, pipiliin nyo pa rin ba? Balik tayo. Balik tayo sa imagine nyo, Garden of Gethsemane. Anong ginawa ni Jesus sa Garden of Gethsemane? Nag-pray. Ano yung prayer ni Jesus? For 3 hours, nagpe-pray siya. Ano yung prayer niya? Father, sabi niya gano'n, Ama, kung okay lang, baka naman pwedeng hindi ko na inumin yung saro ng kahirapan, ng paghihirap. To make it simple, baka naman pwedeng hindi na ako ipako sa cross. Ganun na. On his pressure, stress, yung bigat ng kasalanan ng tao, ang prayer ni Jesus, baka naman pwedeng hindi na ako ipako sa cross. Pero anong kasunod ng prayer niya? Hindi natapos dun eh. Anong kasunod? Pero hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo yung maganap. Ano sabi ni Father? Go. Die on the cross. Anong ginawa ni Jesus? He died on the cross. Yun yung pag-ibig na walang kondisyon. Wala siyang pakialam kung anong kapalit nito.
Basta ibibigay ko yung buhay ko para sa kanilang lahat. Sabi ko nga nung winantuan ko yung mga OJT, kung kayo yung tao na magiging langgam pa para mamatay sa mga langgam, dahil nagkasala yung isang kalanggaman, papayag ka ba maging langgam ka rin at mamatay ka para sa kanila? Kasi kailangan mo silang tubusin sa kasalanan. Papayag kayo? Ako hindi. Ayoko maging langgam. Mamaya apakan niyo pa ako. Pero si Jesus, mula sa trono niya sa langit as the Ancient of Days, Old Testament, bumaba siya sa lupa para maging tao in order for us to be saved. Mamatay on our behalf, on our place. Pinalitan niya, sinubstitute niya yung sarili niya sa atin so that hindi tayo mag-perish, kundi magkaroon tayo ng eternal life kapag tayo ay nanampalataya sa Kanya. Amen po? Ano pa? Pag-ibig na nawala. Okay, next. Yan. Sige, next nyo. Mag-ibig na nagbibigay buhay. Wala pa rin? Pa-altab. Yan. Hindi. Naka-ano kayo? Sige. Altab mo sa Brave. Yan. Nagbibigay buhay. Nagdadala ng kaligtasan at pag-asa. Yan yung pag-ibig na sobra-sobra. Binigyan tayo ng buhay ni Jesus through His death on the cross. Tandaan niya, apart from Jesus Christ, there is no eternal life. Ulit, apart from Jesus Christ, there is no eternal life. Kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, lumapit ka sa nagbibigay nun. Sino? Si Jesus Christ. Wala nang ibang kahit sino pwede magbigay ng kaligtasan sa'yo sa silong ng langit, kundi sa pangalan lang ni Jesus. Wala nang ibang kahit sinong Diyosan, or mga nagpapanggap na Diyos, na pwedeng magbigay sa'yo at mag-alok sa'yo ng libre, ng buhay na walang hanggan, maniniwala ka lang, kundi kay Jesus lang. So I'm gonna tell you the truth straight from the Word of God. Hindi ka papasok sa langit kapag wala kang relasyon kay Jesus. Clear? Hindi religion, hindi good works, hindi dahil pogi ka o maganda ka, mayaman ka o may good works ka. Hindi kahit anong bagay sa buong mundong to na magkakaroon ang totoong kaligtasan at buhay na walang hanggan, kundi sa pagkakaroon mo lang ng pananampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Amen po? Doon ka lang makakaranas ng buhay at pag-asa na kahit mamatay itong body ko o yung katawan natin dito sa lupang ito, meron tayong buhay na walang hanggan na pupuntahan sa langit mismo. Na prepare ng Diyos para sa atin. Amen? Kung nakasulat na yung pangalan mo sa aklat ng buhay, praise the Lord. Kung hindi pa, pasulat mo na. Number 4. Ano pa ang palatandaan kapag yung puso mo nakaayon sa Diyos? Mapagbigay ng maluwag. Sabi ng 2 Corinthians 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya. Sabihin nyo nga pinasya. Ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o napipilitan dahil iniibig ng Diyos ang taong masayang nagbibigay. Yan, may pan-challenge na yung giving mamaya. Sino ba giving mamaya? Ano daw? Dahil iniibig ng Diyos ang taong masayang nagbibigay. Hindi daw dapat mabigat sa loob. Hindi rin dapat napipilitan. Kundi masaya. Di ba? Bakit daw ang puso na kaayon sa Diyos ay maluwag magbigay, mapagbigay ng maluwag? Bakit? Una, pagbibigay ng masaya at hindi napipilitan. Bakit? Yan. Sabi nga daw, hindi talaga ako mahilig magturo ng giving eh. Well, sa mga nasa online, may Gcash po tayo. Yan, mapakita yun namaya. Sa Garden of Eden, ang utos ng Panginoon kay Adan, sa lahat ng punong kahoy sa hardin ng Eden, pwede mong kainin ang lahat ng bunga ng punong kahoy maliban sa isa. According sa research, there are 3,000 to 4,000 trees. Approximately lang to, di pa talaga sakto yun. Doon sa Garden of Eden, so malawak pala yun. Maraming puno. Pagpalagay natin 2,000 na lang. 2,000 yung puno, meron kang 1,999 na puno na pwede mong kainin yung bunga except sa isa. Magtatampo ka pa ba? Magtatampo ka pa ba?
Sa dami ng puno na pwede mong kainin yung bunga, except lang sa isa, magtatampo ka pa ba? Tapos sa Genesis chapter 1, create ng Panginoon for 6 days ang lahat, di ba? Mula sa simula, there was light, hanggang sa day 6, ginawa ang hayop, tsaka tayo mga tao. Tapos, sa 7 araw, yung pang-7, pahinga. At sabi, yung pahinga na yon, ipahinga mo sa Diyos. According sa Exodus 20. Tama? May 6 na araw ka para magtrabaho. Yung isa, para kanino? Para sa Diyos. Napansin nyo, laging dapat may para sa Diyos. Pag pumunta naman kayo sa Exodus, yung tabernacle, sabi ng mga tao, sabi ng Panginoon kay Moses, sabi mo sa kanila, magbigay sila sa pinasya ng kanilang puso para sa tabernacle na gagawin. So nagbigay sila, nagbigay. Sabi ni Moses, tama na. Apaw-apaw na yung binigay nyo. Sobrang dami na, tama na. Kasi ganun sila naging willing magbigay para sa Panginoon. Ngayon, bakit dapat tayo din ganun kaluwag magbigay? Kasi inaalam natin or recognize natin na lahat ng income na meron tayo, hindi talaga lahat para sa'yo. Kaya may tinatawag na para sa Diyos. Ano yun? Yung tithes. 10% para sa Diyos. I don't know kung 10% yung tithes mo. O yung iba sa inyo, baka nag-20% pa. But as long as tumutupad ka dun sa 10% na yon and more, dun tayo mas pinagpapala ng Diyos. Kung ang baon mo ay 100, yung 10 piso, itabi mo na yan. Kinder pa lang ako, di ginagawa na namin yun. Turo na sa amin ng magulang namin yun. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin natin yung tithes na yun. And sometimes yung offering, mas higit pa sa 10% at mas greater yung pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Amen po. Meron kaming tithes weekly dito. Minsan sa Israel, nagpapadala ako. Tapos meron kaming offering. Yan, ang lamig. Yan. Meron ako offering monthly dito sa church. Yan, malamig yung offering. Gusto nyo? Nararamdaman na natin ngayon. Bakit daw? Pero masaya ka dapat nagbibigay. Ang puso na maluwag magbigay, masaya magbigay. Amen? Whether yan ay para sa Panginoon o para sa ibang magbibigay, masaya mo siyang gagawin. Amen po? Ano pa daw? Pagbibigay ng bukal sa puso, ayon sa pasya. Walang sapilitan. Kung ano talaga yung pinasya mo na ibigay para sa Panginoon, para sa kapatid mo, para sa kapwa mo, sa pamilya mo, do it. Huwag kang mapilitan. Naranasan nyo na yung mga nanghihingi na badyaw sa jeep. One time may badyaw na pumasok, ibinigay ko yung Hindi ako nagbigay ng pera, binigay ko yung pagkain. Nagalit. Ba't daw biskuit binigay ko? Ano pa yun? High school pa. College pa ako nun. Wala pa akong motor nun. Wala pang sasakyan. Nag-commit pa ako. Instead na pera, sabi ko, meron lang akong Rebisco crackers, pwede na to. Ito na lang para makain. Gagalit. Binigyan na nga Dapat po, yung pagbibigay natin, bukal sa puso. Bukal naman sa puso ko yung binigay ko. Siya lang na receiver ang di maayos ang puso. Pero praise God, sinabi ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Amen? So sino dapat ang mas masaya? Yung nagbibigay o yung tumatanggap? Yung nagbibigay. Bakit? Kasi yung mga tumatanggap, hindi lahat masaya. May mga tumatanggap na pag nakatanggap ng malaki, praise God, thank you Lord. Yung iba na nakatanggap ng maliit, praise God, thank you Lord. Nakadepende sa measure nung natanggap. Kaya sabi ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Mas masaya ang buhay ng tao na nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen? Kaya mas better magbigay kaysa tumanggap. Okay lang na tumatanggap ka, pero mas the best yung nagbibigay ka lagi. Amen? Lastly, sabi dyan, pagbibigay ng may pananampalataya, naniniwalang di mauubusan ang Diyos. Amen po? Kaya ka nakakapagbigay, bakit? Kasi pinagpapala ka ng Diyos. Amen? So we are blessed to be a blessing. Amen? Dapat ganun ang prinsipyo natin lahat. Kapag ikaw ay pinagpala ng Diyos, ang purpose nun, para maging pagpapala ka sa iba. Amen? Hindi yung pag naka-receive ka ng pagpapala, para sa akin lang lahat to. Madaling mauubos yan. Dapat pag nakatanggap ka, ang purpose ng Panginoon dyan,
maging pagpapala ka sa iba. Amen? Doon mo mapapakita na yung resources ng Diyos sa'yo, na ibinigay niya sa'yo, ay para maging answered prayer din sa ibang mga tao. Na nung nagbigay ka, sabi doon, they will glorify God. Sabi ni Jesus, Matthew 5, let your light shine, that they may see your good works, and they shall glorify God, your Father in heaven. Bakit sila magpapasalamat sa Diyos? Kasi may prayer sila, eh nagawan mo ng kabutihan, nabigyan mo. Naging answered prayer ka sa kanila. Kaya, we are blessed to be a blessing. Amen? Next, ano pa? Ang pusong nakaayon sa Diyos, matatag ang pananampalataya. Pakisabi nga, matatag. Sabi ng Santiago or James 1:6, ngunit, dapat manalig siya at huwag mag-alinlangan dahil ang taong nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na hinahampas-hampas at tinatangay-tangay ng hangin. Yung kasunod na verse, hindi ko nalaging kasunod na verse, ang sinusunod doon, kaya ikaw na merong double-minded or doubtful, huwag kang mag-i-expect na makakatanggap ka mula sa Diyos. Maglagi ka nagda-doubt. Kaya dapat daw, ang pusong nakaayon sa Diyos, matatag yung pananampalataya mo. Bakit? Habang tumatatag yung pananampalataya natin, mas lalong dumadami yung pagsubok sa buhay. Ay, alam niyo ba yun? Sorry Kung bagong Kristiyano ka pa lang ngayon pa lang, sasabihin ko na sa'yo, habang pinapatatag ng Diyos yung pananampalataya mo, mas lalong dumadagdag ang mga battle sa buhay mo. Okay? Know it with your life na habang ikaw ay nabubuhay at lumalago yung pananampalataya mo sa Diyos, be sure of this. Dadami ng dadami ang pagsubok ng buhay na dumarating sa'yo. Bakit? Kasi habang dumarating sila, mas lalo kang pinapatatag ng Diyos. Amen? Verse 6 yan sa James 1:6. Yung James 1:2, 1:3, 1:4, alam niyo yun? Ako na lang, kabisado ko naman Sa James 1:2, 3, 4, sabi doon, James 1:2, sabi doon, count it all, brethren, or consider it an opportunity of great joy when you face different kinds of trials. Bakit daw? Because when your faith is tested, verse 3, your endurance has a chance to grow. Tagalogin nga natin. Mga kapatid, sa bawat pagsubok na dumadaan sa inyo, magalak kayo. Sabi mo sa katabi mo, magalak ka sa problema mo. Sa bawat problemang dumarating, pagsubok na dumarating sa buhay, magalak ka daw. Bakit? Dahil kapag ikaw ay dumaraan sa mga pagsubok na yan, tinitest ng Diyos yung pananampalataya mo. And sabi doon, kapag na-test, when your faith is tested, sabi doon, yung endurance mo daw, your endurance, yung pagiging matatag mo, has a chance to grow. Ang kasunod sa verse 4, so let it grow. Parang sinasabi ni James, hayaan nyo lang na dumaan sila sa buhay nyo. Para lalo kang tumatag. Amen. Hindi yung kapag dumating problema na naman, Diyos ko, paano na to? Kundi, hi, praise the Lord, opportunity para pagpalain ulit ako ng Diyos. Opportunity para tumatag ulit ako. Lalong lumakas ang aking pananampalataya sa Diyos. Ang taong matatag ang pananampalataya sa Diyos, hindi natitinag sa pagsubok. Amen? Bakit ka hindi natitinag? Lagi kang nakatuon sa Diyos. Lagi kang nakafix yung eyes mo sa Panginoon. Hindi basta-basta masishaken yung faith mo. Kasi laging nakafix yung mata mo kay Jesus. Amen? Pangalawa, buong tiwala sa Diyos, walang pag-aalinlangan. Hindi ka doubter. Hindi ka gaya ni Peter. Lord, kung talagang ikaw yan, papuntahin mo ako dyan. Sinusure niya pa kung talagang si Jesus ba'y naglalakad sa dagat. Pero dahil doon, nung lumubog si Peter, nung napatingin siya sa mga hangin, nakalakad na siya sa dagat, pero nawala yung paningin niya kay Jesus, lumubog siya. Buti na lang, on the latter part, nung namatay si Jesus sa cross, nabuhay siyang muli. Nung sinabi ni Mary Magdalene, nabuhay na si Jesus. Nakita namin siya. Si Peter, takbo sa tomb. Pagpasok ni Peter sa libingan ni Jesus, bukas na Pagpasok niya, may dalawang anghel sa paanan tsaka sa uluhan. Sabi ng anghel,
Wala na siya dito. Nandun na siya sa Galilee. Doon niyo siya matatagpuan. So nagantay sila ng pagkakataon na makita si Jesus, kaya lang hindi nila matagpuan si Jesus. And sabi sa Luke, at dahil di nila makita si Jesus, nangisda ulit sila. Nangisda ulit sila. Ano ba si Peter? Mangingisda. So nangisda daw siya ulit. Nung nangingisda sila, wala silang mahuli. Biglang itong si Jesus, hindi nila makilala sa malayo. Sabi na, oh, may nahuli na ba kayo? Sabi nung ni Peter, wala pa ho eh. Magdamag na nga kami ng uhuli, walang mahuli-huli. Sabi ni Jesus, yung lambat nyo, ibato nyo sa kabilang side. Sabi nung Peter, ay sige, kahit wala kaming huli, sige, dahil sinabi nyo, lagawin namin pag punta sa kabilang side. Lahat ng isda naglapitan dun sa kabilang side. At nakahuli sila ng 157 na mga malalaking isda, yun ang sabi doon. Malalaking isda siya. Halos mapunit yung net. Sobrang dami ng nahuli nila. Kasabi ni John, si Jesus yun. Ano ginawa ni Peter? Hinubad ni Peter yung balabal niya. Ay, hindi pala. Sinuot pala niya yung balabal niya. At pumunta siya kay Jesus. Kasi nangingisda siya, di ba? So, wala siyang mabigat na suot. Ang sabi, sinuot ni Peter yung mantle niya, yung garment niya. Pag sinabing garment, malaki yun. Isipin niyo yung coat. Alam yung mga coat ng mga Koreano? Yung mga K-drama, K-pop, ang mahabang coat, parang ganon, mantle. Pag suot ng ganon, pumunta siya kay Jesus. Hindi na nga lang sinabi ng Bible kung siya ba, A, lumangoy? Lalangoy ka ba ng may mahabang coat? B, tumakbo? C, lumakad. Ano kaya ginawa ni Peter? Ang sabi ng Bible, at dali-dali siyang pumunta kay Jesus, katabing dagat. Mula sa gitna ng dagat, dali-dali siya nagpunta kay Jesus. Okay na bahala kung paano yung dali-dali na yun. Dali. Pili na lang kayo kung A, B, C. Lumangoy, tumakbo, lumakad. B. So, nung una, lumakad lang siya, kaya lang lumubog. Pero this time, dahil hindi niya napansin ang lahat na nasa paligid niya, nakafix na lang yung mata niya kay Jesus. Kinuha niya yung outer garment niya, tumakbo siya kay Jesus. Nakatakbo sa dagat. Diba? Bakit? Buong tiwala na. Hindi na nagda-doubt. Amen? Lastly, sabi niyan, matibay na paninindigan. Yan. Pag sinabing paninindigan, yan yung stand mo. Kahit anong mangyari. Dahil sinabi ng Panginoon, nangako siya, gagawin niya yon. Kaya hanggang makita ko siya ng mukaan, magiging tapat ako sa Kanya. Amen? Tandaan niyo po ito, ang pakikipagrelasyon sa Diyos ay walang expiration. Okay? Alam niyo, nalulungkot ako sa mga ibang, kunyari, may nakakausap ako mga adults, mga 40s, 50s, 60s, ay, senior na pala yung 60. Mga adults, lagi kong napapakinggan sa kanila yung, ay, nung kabataan ako, nagba-Bible din ako. Nung kabataan ako, nagpa-praise the Lord din ako. Nung kabataan ako, nung araw, join din ako sa mga ganyang activities. Eh kayo, ngayon po, kamusta? Wala na, busy na ako sa buhay. Nalulungkot ako sa mga ganong tao, na mga, nung tumanda sila, nawala yung apoy. Nawala yung pagiging matamis na relasyon sa Diyos. Sana po lalo tayong mga kabataan dito, walang expiration yung relationship natin sa Diyos hanggang makita natin siya ng mukaan. Alam nyo, si Bishop, si Papa, every other Sunday siya nagisimba sa atin eh. As bago ako mag-preach, di ba, tumutugtog siya, kumakanta siya. Alam niyo, na-realize ko sa kanya, nalimutan niya na yung iba't ibang mga tao, pastor, kaibigan, even kapatid niya, nalimutan niya na. And sometimes, kaming mga anak niya, nalilimutan niya na rin minsan. Minsan, katabi niya na si Mary Grace, sasabihin pa niya, nag-text nga sa akin si Mary Grace, oh. Ito, sabi, pupunta daw. Sabi ni Mary, ako na yun. Ako yan. Doon nalimutan na ni Papa yung mga bagay-bagay sa paligid niya. Dahil nagkaroon siya ng somehow dementia. Alam niyo, isa sa narealize ko, hindi niya nalimutan si Lord. Nagbabasa pa rin siya ng Bible, nagpa-pray pa rin siya, nagpupuri pa rin siya sa Panginoon. Ang dami niya nang nalimutan na bagay, hindi siya nakakapag-preach. Pero never niya nalimutan si Lord. Nasa kabila ng ganong klaseng sakit, meron siyang paninindigan. Nasa Panginoon pa rin ako. Amen? Nawa po tayong lahat magkaroon ng ganong klaseng matibay na paninindigan na kahit ano mangyari sa buhay,
nasa Panginoon pa rin tayo lagi. Amen? Number 7. Isa pa. Number 6 pala. Laging umaawit ng papuri sa Diyos. Yan. Ang pusong nakaayon sa Diyos, laging nagpupuri sa Panginoon. Sabi ng Hebrews, kaya't mag-alay tayo ng papuri sa Diyos sa lahat ng oras. Sa pamamagitan nino? Ni Jesus. Ang pagpupuri sa Diyos na wala kay Jesus, walang kwenta. Wala siyang value. Kaya ang pagpupuri natin dapat ay laging sa pamamagitan nino? Ni Jesus. Kapag si Jesus ang pinupuri natin, nakakapagpuri tayo sa totoong Diyos. Kasi sabi ni Jesus, no one comes to the Father except through me. Iyan ang ating handog sa Kanya. Ang papuring mula sa mga labi na nagpapahayag na siya ang ating Panginoon. Yan. I-share ko dapat ito sa devotion kahapon, kaso sama-sama ng pakiramdam ko. Dapat daw ang mga song selections natin, ang mga inaawit natin sa Panginoon, laging ipinapahayag that Jesus Christ is Lord. Dapat lahat ng songs natin ipinapahayag na si Jesus ang Panginoon. Dapat ang bawat song natin ay nakasentro kay Jesus. Yun ang totoong papuri sa Diyos. Hindi yung puro I, me, myself. Hindi yung laging patungkol sa'yo. It's not about you, kapatid. It's all about Jesus. Amen? Ang sabi diyan, pag tayo nagpupuri sa Panginoon, meron tayong papuri sa lahat ng panahon. Whether sa tagumpay o sa pagsubok, ikaw ay magpupuri pa rin. Amen? Ano man maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Diba? Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, magpupuri pa rin tayo sa Diyos. Ano ba? Tayo ay may papuri mula sa puso, hindi lang sa nguso. Okay? Dapat maging totoo ang ating papuri sa Diyos mula sa puso, hindi lamang sa nguso. Okay? Kaya yung sabi ko sa mga OJT natin since part na kayo ng multimedia team, hindi pwedeng hindi kayo naglilingkod sa Diyos. Dahil service yan sa Panginoon, do OJT yan required, dapat maging paglilingkod nyo yan sa Diyos. Kaya una, dapat may relasyon kayo sa Diyos. Mahirap maglingkod sa Diyos na wala kang relasyon. Okay? Dapat naiintindihan mo, kaya ka nag-serve sa Diyos dahil siya ay Panginoon na tagapagligtas mo. Siya ay niligtas ka, siya ay may ginawang kamangha-mangha sa iyo. Resulta ng kaligtasan mo, resulta ng relasyon mo sa Diyos, maglilingkod ka. Amen? Ano pa? Papuri bilang handog, pagbibigay ng karangalan sa Diyos. Every time you praise God, it is your sacrifice. A sweet-smelling aroma sa Panginoon. Yan ang maging prayer natin palagi. Lord, nawa yung buhay ko ay maging living sacrifice, holy and acceptable sa iyo. Banal, buhay, katanggap-tanggap sa Panginoon. Bilang pagsamba mo ang totoo sa Diyos. Handog na buhay. Amen? Buhay ka pa ba? Maglingkod ka, magpuri ka, magbigay ka ng buhay mo bilang buhay na handog. Amen? Pang-pito, ang pusong nakaayon sa Diyos ay mapagpakumbabang naglilingkod. Amen? Sabihin nyo nga, mapagpakumbabang naglilingkod. Sabi ng Mark 10:45, sabi ni Jesus, dahil ang anak ng tao ay naparito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. At ibigay ang kanyang buhay para tubusin ang marami. Kung si Jesus, nagpunta siya dito para maglingkod, aba, mas lalo dapat tayo. Amen? Hindi siya para mapaglingkuran daw, sabi niya, kundi para maglingkod siya. Yung tagapagligtas, yung creator ng buong universe, pumunta sa lupa para paglingkuran tayong mga tao. Nung namatay siya sa krus, nabuhay siyang muli sa 3 araw, after 50 days, 40 days, umakit siya sa langit, at tayong lahat ngayon na naglilingkod sa Kanya, dapat laging merong pusong humble, nagpapakumbaba. Amen?
Hindi yung ang yabang-yabang mo maglingkod sa Diyos. Parang lagi kang entitled. Hindi daw dapat tayo entitled. We are not entitled. We are entrusted. Ulitin yon. We are not entitled. We are entrusted. Amen? Hindi ka entitled na servant ka ni Lord. Leader ka, pastor ka, o kung ano pa man. We are entrusted. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Be a good steward. Amen? Sabi niyan, paglilingkod na walang kapalit. Hindi naghahanap ng gantimpala. Sa langit na lang tayo magbilangan ng gantimpala. Maglilingkod ako sa Panginoon para para ganito, para sikat, para ganyan, para ganon. Hindi. Ang motivation natin, walang kapalit. Maglilingkod ka sa Panginoon. Amen po? After all ng lahat ng to, sabi ni Jesus sa Revelation 22, Behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to what he has done. Lahat ng ginawa mo, re-rewardan ni Lord. Doon na lang tayo magbilangan ng reward. Ano pa? Paglilingkod na may sakripisyo na naman. Kahit mahirap o masakit, maglilingkod. Kahit masakit o may sakit, maglilingkod ka pa rin. Amen? Paglilingkod na gaya ni Kristo, buong puso at may kababaang loob. Diba? How? Paano? Hindi ko ma-imagine yun eh. Yung creator ng lahat, naging creation mismo. Yung mismong creator ng lahat ng langit at lupa at ng mga tao, naging creation din. Naging tao rin para sa ating lahat. Grabing humility yun. Kaya naman yung humbleness niya, at the name of Jesus, every knee will bow, whether things in heaven, things on earth, and things under the earth. And every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Di ba? Nakaka-amaze. Kung paano siya nag-humble, ganun din siya glorify ng Ama. Number 8, ang taong nakaayon ng puso sa Diyos, ganap ang pagtitiwala. Sabi ng Kawikaan, Proverbs 3:5-6, Tagalog, magtiwala ka kay Yahweh ng buong puso. Huwag kang mananalig sa sariling kaalaman. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong ginagawa at itutuwid niya ang inyong mga landas. Kaya dapat wholehearted tayong nagtitiwala sa Diyos. Amen. Bakit? Meron kang pagtitiwala ng buo, hindi hati na pananampalataya. Na Lord, magtitiwala lang ako sa iyo, mga 90% lang. Asan yung 10? Alam nyo ba, pag hindi buo pagtitiwala mo sa Panginoon, parang ganito lang yan. Isa-isayin natin. Spiritually, financially, emotionally, intellectually or mentally, socially, kasama rin yun. Personally, lahat ng li. Financially, materially, sama mo na rin, no? Kapag hindi mo pinagkatiwala sa'yo lahat ng aspeto ng buhay mo sa Panginoon, para mong sinasabi na, Lord, sa loob ng puso ko, lahat ng kwarto, except dun sa isa or dalawa, sa akin yun. The rest, sa'yo na. Parang ganun yung sinasabi mo sa Diyos, na mas magaling ka pa sa Panginoon na, Lord, hindi ko pwede pagkatiwala sa'yo yung part na to, kasi sa akin to eh. Walang totoong surrender doon. Kaya pag sinabing ganap yung pagtitiwala mo sa Diyos, lahat sinusurrender mo sa Kanya. Sa bagay, ang totoong pagsamba, lahat ay naisuko mo sa Diyos. Ano pa? Pagpapasakop sa Diyos, isinusuko ang sariling unawa. Nagpapasakop ka dapat, nagsabit ka sa Panginoon. Na Lord, itong buhay ko, walang kwenta to kung wala ka. Again, apart from Jesus Christ, walang value yung buhay natin. You name it, kahit gaano kalaki yung bank account mo, kahit gaano karami yung properties mo, kahit gaano ka kasikat, kahit gaano kataas yung narating mo, o achievements mo, o success sa buhay, kung wala si Jesus dyan, walang value lahat dyan. Kahit gaano ka ba kabilyonaryo, o kahit gaano karami na korap mo sa flood control, wala kang ka-value sa Diyos kung wala ka sa Kanya. Kahit gaano karami, 40 plus yung sasakyan mo, kung wala naman si Jesus sa'yo, walang ka-value yan. Gets nyo? Apart from Jesus, we are not valuable. Walang ka-value yung buhay natin. Kaya napakasarap na kapag tayo ay may ganap na pagtitiwala sa Kanya,
Pinapasakop natin ng lahat-lahat sa atin sa Diyos. Lord, ikaw po ang masunod sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking mga ari-arian, sa aking trabaho o mga ginagawa ng aking kamay, at sa aking impluensya. Ikaw po ang maghari sa lahat ng to. Yun si Job. Yan lang si Job. Yung 5 major categories ng buhay niya, ipinasakop niya lahat sa Diyos. Pinagpala ng Diyos. Inatake yung buhay niya. Yung 4 nawala sa kanya eh. Ang natira lang sa kanya yung buhay niya at yung asawa niya. Yung isa sa sila. Yung 4 nawala. Loved ones, mga anak niya nawala. Properties, lahat yun nawala. Yung trabaho niya, businesses niya, lahat nawala. Yung influence niya, hindi niya sasikat. Naglaho lahat yan. Ang tinira lang sa kanya, buhay niya. Pero dahil ganap pa rin yung pagtitiwala sa Diyos, ipinagtanggol siya ng Panginoon. On the latter part, yung 4 na nawala, nadoble lahat. Di ba? Nagkaroon ulit ng 10 anak. Yung 7,000 niyang mga oxen, naging 14,000. Yung 5,000 niyang tupa, naging 10,000. Lahat na doble. Bakit? Kasi nagpasakop siya sa Diyos. Ano ba? Pag-asa sa patnubay ng Diyos, naniniwalang siya ang tutuwid ng landas natin. Amen? Acknowledge Him and He shall direct your path. In all your ways, acknowledge Him. Alalahanin mo siya sa lahat ng daan mo. Tutuwid ka ni Lord. Tuturuan ka niya, i-guide ka niya. Amen? Number 9. Yan, malapit na. 2 na lang. Ang pusong nakaayon sa Diyos, masunuring may pag-ibig. Sumusunod ka dahil ikaw ay nagmamahal sa Panginoon. Amen? Sabi ni Jesus, kung mahal nyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Mahal nyo ba si Lord? Mahal nyo ba si Lord? Mahal nyo ba ang Diyos? Na seryoso, mahal nyo ba ang Diyos? Kasi kung hindi pa, mahirap sumunod. Mahirap sumunod sa Diyos kung di mo siya mahal. Kaya, ang tanong dyan, may relasyon ka ba sa Diyos? Kasi kung wala pa, paano mo siya mamahalin? Mahirap magmahal ng taong wala ka pang relasyon sa Kanya. Sa bagay, sa pag-ibig ng mundo pala, kahit hindi ka crush mo pa rin. When it comes to God, mahirap sumunod sa Diyos kung hindi mo siya mahal. Bakit daw? Ang pagsunod bilang patunay ng pag-ibig, hindi dahil takot. Sumusunod ka sa Diyos, hindi ka dahil natatakot sa Kanya. Sumusunod ka sa Kanya kasi mahal mo siya. Amen? Yung obedience mo sa Diyos dahil mahal mo si Lord. Hindi ka lang dahil sumusunod dahil, baka i-judge ako ni Lord. Baka paluin niya ako kasi. Baka kainin ako ng lupa o tamaan ako ng kidlat. Hindi dahil sa takot. Kaya ka sumusunod sa Panginoon kasi mahal mo siya. Amen? Ano pa? Pagsunod mula sa puso, hindi sa pilitan. Hindi ka napipilitan sumunod. Kundi kung paanong willing yung puso mo na magpuri sa Diyos, willing din niya na pag sinabi ni Lord, gawin mo to, gagawin mo yon. Amen po? Ano pa? Pagsunod ng tuloy-tuloy sa lahat ng oras at pagkakataon. Hindi lang, Lord, susunod ako sa iyo hanggang age 35 lang. Yari. May expiration. Lord, susunod ako sa iyo kapag tuwing Sunday lang. Yung Monday, ako ulit yan eh. Tuesday, ako ulit. Dapat daw ang obedience natin continues. Amen po? Tuloy-tuloy dapat. Kung talagang mahal mo si Lord, tuloy-tuloy ka rin susunod sa Kanya. Mahirap gawin yan once again kung di mo mahal ang Panginoon. Pero pag mahal mo si Lord, madaling sumunod sa Kanya. Amen? Lastly, number 10, uhaw sa presensya ng Diyos. Nakakauhaw mag-preach. Nakakauhaw magsalita. Nakakauhaw. Nakakauhaw talaga. Tingin tubig. Hindi na pa ako nagpaparinig. Joke lang. Pag tayo daw ay merong pusong nakaayon sa Diyos, meron tayong kauhawan sa presence niya. Gusto mo lagi siyang makasama.
Gusto mo lagi siyang ma-experience. Gusto mo laging maramdaman, maranasan na yung presensya ng Diyos ay nasa iyo. Amen po? Basahin natin yung Psalms 4:42. Tulad ng usa na nauuhaw at naghahanap ng tubig sa batis, ganoon din ang pananabik ko sa iyo, O Diyos. Ang ganda sa Tagalog. Thank you. Nauuhaw ako sa Diyos na buhay. Kailan kaya ako makakapunta sa templo para makipagkita sa Diyos? Grabe yung desire ni David, no? Kung paanong nauuhaw daw, as the deer pants for the water, longs for the water, so my soul longs after you, O Lord. Sabi niya ganoon, when? Kailan ako makakapunta sa templo mo? Kaya nga, yung isang linggo, baka kada linggo lang naman tayo nagpupunta talaga sa church building para magsama-sama. Ganun ka excited yung puso ni Haring David na makapunta sa templo para magpuri sa Diyos, ma-experience, maranasan yung presensya ng Diyos. Tatanungin ko nga kayo, excited ba kayo pag Sunday? Na-excite ba kayo pag linggo? Yung mga care group, pag Friday night, mga excited, mag-chat sa akin, yung iba sa kanila. May care group po tayo, may care group po. Meron. Excited sila pag may care group Nakaka-excite kasi talaga ang presence ni Lord. Amen po? Kaya yung, kunyari yung pag Sunday, ganito, maggawain tayo. Nakaka-excite kasi Sunday na. Nakakasama ko ulit yung mga kapatid ko sa Panginoon. Yan, magiging pastor yan. Nakaupo sa stage. Ako rin, nung bata ako, nakaupo ko lagi sa stage, naging pastor Yan. Hindi nakakatawa si Gon kanina. Nandun ako sa likod kasi nagigitara ako. Tapos, nag-worship, yung first song natin, yung I Worship You. Nakakarga siya kay Rapi. Tapos nakaganon siya. I worship you. Nakatas kamay na. Tapos, dahil parang di niya ata ma-stretch, gumanon pa siya. Para mas mataas na yung kamay niya. As small as, ilan taon na si God? 3 years old, worshiper na. Nakaka-bless. Di ba? Ewan ko na picturean siya. Gusto kong picturean kaso nagigitara ako kanina. Ang cute, nakataas yung kamay niya habang nakakarga siya kay Rapi. Worshiper. Wow! Diba? Excited ka dapat maglingkod sa Panginoon. Excited ka sa presence ni Lord. Alam niyo, sabi ko nga, lagi kong prayer to every Saturday, na Lord, pupunta kami sa church building na to. This is proper. Hindi dahil aircon dito, hindi dahil gwapo yung pastor nyo. Pupunta kami dito, Lord, sa lugar na to, kundi dahil sa presence mo lang. As simple as that. Lord, ikaw yung kakatagpuin namin dito. Walang ibang dahilan. Kaya kami nagpupuri sa'yo, Lord, dahil ikaw yun. Dahil sa'yo. Hindi ka pupunta dito dahil nandito yung crush mo. Hindi ka pupunta dito dahil OJT mo lang o meron kang gagawin o requirement kasi. Nandito ka kasi sa gusto mo makatagpo ang Diyos. Yan yung taong uhaw sa presence ni Lord. Bakit? Nananabik ka. May pananabik ka sa Diyos. Di ba? Excited ka. Praise the Lord, makakasama ko na ulit si Lord. May experience ko ulit yung presence niya. Kaya nga lagi ko sinasabi sa music team, huwag kayong magpe-praise and worship na dadaan lang yan. Kailangan see to it sa mga worship leaders, see to it every person sa loob ng kwartong to. See to it, lahat sila nag-worship sa Panginoon. Kasi pag may nakita kang di worshiper, hindi nagpupuri sa Panginoon, you failed. You're leading. Kahit isa lang, nakakita mong hindi nagpupuri sa Diyos, nag-fail ka na kagad. As leader. Challenge yun. Pero it doesn't matter kung di sila nag-worship sa Panginoon. Ang point lang, goal mo dapat yun bilang worship leader na malid mo silang lahat magpuri sa Diyos. Pero whether they praise or not, ang mahalaga nagpuri ka sa Diyos. And alam nyo, may question, may nagtatanong na ganito. Hindi ko kasi maparamdaman yung presensya ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Hindi yung dahil sa yung mga tumutugtog or kumakanta rito. Kaya hindi mo maramdaman
ang presensya ng Diyos? Kasi hindi ka nagpupuri sa Diyos. Ulitin ko, kaya hindi natin maramdaman ang presensya ng Diyos kasi hindi ka nagpuri sa Diyos. Sinabi ng Bible that God inhabits the praises of His people. Ulit, God inhabits the praises of His people. Sa madaling sabi, dumarating ang presensya ng Diyos sa mga taong nagpupuri sa Kanya. Kung nagpunta ka sa praise and worship at hindi ka naman nagtaas ng kamay, hindi ka nakapag-cooperate, nakatayo ka lang para kang puno dyan, na walang dahon at walang branch, walang mararamdamang presensya yun. Bakit? Dumarating ang presence ni Lord sa mga taong nagpupuri sa Kanya. Kaya kahit anong ginagawa mong task, kahit nasa multimedia ka o musician ka, or kahit nandyan ka mismo, the moment you lift your hands, the moment you use your life, your body, para purihin ng Diyos, dun mo ma-encounter, mararamdaman yung presensya niya. It doesn't matter kung bago ka pa lang, kung ilang taon ka na sa Diyos. The moment you begin to praise Him, dun magsisimula na ma-experience mo ulit yung presence niya. And mananabik ka, Sunday by Sunday, mananabik ka. I understand yung mga may work, no? I understand. Alam ko, gusto nyo mag-prayer meeting. Sa prayer meeting, alam nyo ba, mas anointed pa ang worship namin pag prayer meeting kaysa pag Sunday. Kasi masarap mag-worship pag prayer meeting, parang langit eh. Keyboard lang, wala kami ibang gamit. Yung OPM, napakasarap magpuri sa Panginoon, langit, no? 10 lang kami nag-OPM, pero parang, ang naririnig ko, parang kaming libu-libong mga boses eh. Kasi in those intimate times, doon mo mas lalong may experience si Lord. Once again, sa mga intimate moments ng buhay mo, between you and the Lord, doon mo mas mararanasan, may encounter yung presence ni Lord. Amen? Kaya hindi lang nananabik, ano pa? May pagnanais, makasama siya. Hinahanap-hanap natin palagi yung presensya ng Diyos. Yan dapat yung desire natin. Na Lord, hinahanap-hanap kita. Ganda kaya nung kantang yon? Sa umaga at sa gabi, sa bawat minutong lumilipas. Kung gawin mong kanta yun sa Panginoon, hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita. Try nyo gawin kay Lord yun. Sobrang ano niya. Hindi, actually yung kantang yun, sa love song kasi siya. Pero try nyo gawin kay Lord yun. It makes sense. Sa umaga, sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, Lord, hinahanap-hanap kita. Yun yung maging longing natin. Si D.L. Moody nga, sabi niya, wala siyang ibang talent. Ang talent niya lang, mahalin si Lord. Hindi siya magaling kumanta, di siya sumasayaw, di siya tumutugtog. Basta ang talent niya lang, mahalin si Lord. Gawin natin lahat yon. Maging talent natin, mahalin si Lord. Malaking gagawin ni Lord sa buhay nating lahat. Amen? Sabi nga, ang paghahangad ng kalapitan sa Diyos, yung maging closer, yung mapalapit ka ng gusto sa Diyos. Dapat yan yung desire natin. Yan yung maging hangarin, tanging hangarin ng puso natin. Na mapaglingkuran, mapuri natin, maging close, intimate yung relationship natin sa Diyos. Amen? Once again, hindi tayo nagtuturo ng religion sa lugar na to. Ang tanging tinuturo natin sa pulpitong to ay magkaroon tayo ng intimacy with God. Na ang bawat isang miyembro ng iglesyang ito ay magkaroon ng totoong malalim, malapit na relasyon sa Diyos. Haharap tayo sa Panginoon. Pag hinanap kayo ni Lord sa aking lahat, ang tanging sasabihin ko, Lord, hindi ko sila tinuruan ng tradisyon, hindi ko sila tinuruan ng relihiyon, tinuruan ko silang mapalapit sa iyo. Choice nyo na lahat yon kung magiging closer kayo sa Diyos. Amen? And closing nga sabi, merong runner. Sabi niyan ganun, may nakita siyang isa. Sabi, bakit? Napakahigpit mo naman sa sarili mo kasi siya eh. Parang, syempre, pag atleta ka, may discipline, tama? Pag athlete ka,
athlete. Di ba? Dapat, pag atleta ka, meron kang discipline. Tama? Yung discipline mo, ano ba ibig sabihin ng discipline? Ano ibig sabihin ng disiplina? Johnny, ano ibig sabihin ng discipline? Doing the things that you need to do even if you don't want to. Okay? Tagalogin natin. Gagawin mo yung kailangan mong gawin kahit ayaw mo. Yan ang tinatawag na discipline. So yung atletang to, masyado siyang hard sa sarili niya kasi siyempre dapat malakas siya. Kailangan fit siya para maging isang athlete, di ba? Sabi niya, dahil ang pinakamalaking laban ay hindi sa unahan ko, kundi dito sa puso ko. Kapag malakas ang puso ko, malalampasan ko ang lahat ng hadlang. Sinasabi nung athlete na to, yung heart kasi ang pinakamahalagang laban eh. For example, ang nahirapan ka mag-lose weight. Pag nag-decide yung puso mo na talagang mag-lose weight, kahit gaano kahirap magbawas, gagawin mo. Kunyari, nag-decide ka, gusto mong matuto tumugtog. Kahit gaano kahirap yon, basta nag-decide yung puso mo, matututunan mo yun. Lagay mo yan sa kahit anong kategory ng buhay mo. Hirap ka sa math, pag nag-decide yung puso mo, gustuhin mo yung math, matututunan mo yan. Hirap ka sa kahit anong klase ng subject, pag nag-decide yung puso. Ibig sabihin, ang unang dapat pinagtatagumpayan natin, ano? Yung puso. Nahihirapan kang sumunod sa Panginoon, pero pag nag-decide yung puso mo na maging kagaya ni Haring David, susunod yan. Nahihirapan ka magbasa ng Bible, pero pag nag-decide yung puso mo, Lord, kikilalanan ka sa mga salita mo, magbabasa ka. Nahihirapan ka mag-pray, pag nag-decide yung puso na gusto mo mag-pray, magpe-pray ka talaga. Kahit nahihirapan ka, kahit ayaw mo, pero pag nag-decide yung puso mo, gagawin at gagawin mo yun. Amen? Kaya ang ganito rin, sabi, ang ating buhay kay Kristo, ang pinakamahalagang laban ay ang kalagayan ng ating puso. Pag hindi nakaayon ng puso mo sa Panginoon, napakahirap. Kapag ang ating puso ay nakaayon sa Diyos, mabilis tayo magsisi, madaling magpatawad, mapagmahal, mapagbigay, may tiwala, masunurin at uhaw sa presensya ng Diyos. Sigurado tayong magtatagumpay at hindi lamang sa laban na to ng buhay natin, kundi sa paglalakbay natin patungo sa walang hanggang buhay or gantimpala na inilaan ng Diyos para sa ating lahat. Question ko sa lahat, nakaayon ba yung puso mo sa Diyos? Kung yung tanongin sa sarili nyo, nakaayon ba yung puso ko ngayon sa Diyos? Kung hindi pa, lagi mong tandaan, habang nabubuhay tayo, lagi tayong may pagkakataon na bumalik sa Diyos. Sabi nga ni Father, habang buhay, may pagsubok. Habang nabubuhay ka, may pagkakataon kang bumalik pa rin sa Diyos. Ang taong wala ng buhay, siya yung taong walang pag-asa na makabalik sa Diyos. Kaya habang buhay ka pa, habang humihinga ka pa, habang nandito ka pa sa mundong to, binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos na bumalik sa Kanya. And the only way to return to God is mag-decide yung puso mo na yan na bumalik sa Diyos. Kaya paayos mo yan. Ang Diyos ay laging handang tumanggap. Praise God. Tatanggapin ka naman ni Lord lagi eh. At pag lumapit ka sa Kanya, hubugin niya yung puso mo. Alam niyo yung potter's hand? Imo-mold ng Diyos yung puso mo. Huhubugin niya yan sa image na gusto niya. Ang sabi naman, muli ang ating puso upang maging ayon sa Kanyang kalooban. So, hayaan nyo lang na i-mold ng Panginoon yung puso natin. After all, kapag hindi ka naging willing magpabago sa Panginoon, walang magbabago sa'yo. Okay? Kaya po ngayong umagang ito, maging prayer natin na, Lord, itong puso ko po ay ayusin mo. Ayoko tayong lahat. Let's pray. Yan. Sige, pikit kayong lahat. Dahil lahat, pikit tayong lahat. Makipag-ugnayan tayo lahat sa Panginoon ngayon. Na Lord, today, lahat po kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kami po ay nagkasala sa iyo. Kami po ay naging makasalanan sa aming puso, sa aming isip.
Even sa aming mga gawa, patawarin nyo kami, Panginoon. Even sa mga salita namin, patawarin nyo kami. At sa oras pong ito, O Diyos, kami po ay nagpapalinis sa banal na dugo ni Jesus na umagos sa krus ng Kalbaryo upang mapatawad at malinis kami sa lahat ng aming kasalanan at karumihan. Sa oras pong ito, dinidesire po namin, Panginoon, ninanais po namin na baguhin mo po ang aming puso. We are lumalapit kami, Lord, closer sa iyo ngayon. You are the the best and the greatest heart specialist. Ikaw, Lord, nakakaalam ng laman ng aming mga puso. Ikaw nakakaalam ng kondisyon ng aming mga puso. At sa oras na to, nung kami ay gaya ng prayer ni Haring David, Lord, search our hearts today. If there be wickedness, sins, iniquities, transgression sa aming mga puso ngayon, forgive, cleanse, and remove it, Lord. And today, Lord, kami po ay nagpapasalamat. Dahil laging merong pag-asa sa iyo, laging merong pag-ibig na handa kaming tanggapin every time na kami ay lumalapit sa iyo. At sa oras na to, Diyos, nakikita mo ang puso ng bawat isa, ang kondisyon ng aming mga puso ngayon. May ilan sa mga anak mong narito, Panginoon, ay may mga dinadalang mga sakit sa puso, mga galit, or mga sama ng loob na mga nagawa sa kanila sa mga nakalipas na panahon. At sa oras na to, Panginoon, naunawaan namin na hindi ka nagululugod, hindi ka napiplease kung kami ay merong tinatagong kasalanan sa aming puso, or kung meron kami mga galit, meron kami mga sama ng loob o inis sa aming puso, hindi ka nalulugod dito. Kami po ay nagpapasakop sa authority mo, Lord. At hinihingi po namin ng tawad. At tulungan at turuan mo kami ngayon na magdesisyon na magpatawad din sa mga taong nakagalitan namin or nakasamaan namin ng loob or may mga taong gumawa sa amin ng hindi maganda sa mga nakalipas. Panghawakan mo po ang aming mga puso ngayon ng iyong mapagpalang kamay. And Lord, be our potters today. And let the potter's hand mold us today. Ayusin mo po ang aming puso, ang aming buhay. Gawin mo po itong bago. Kung may nakikita ka, Lord, na mga pusong matigas, a stony heart, right now, I pray for the Holy Spirit to touch their hearts today and make their stony heart a fleshly heart. Maging malambot na puso ang kanilang puso ngayon para maging bukas na tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanilang buhay. O Banal na Espiritu, dinadalangin ko na manahan ka sa buhay ng iyong mga anak sa oras na to. Sa mga taong di pa sigurado sa kanilang kaligtasan, kami po ay nagsisisi sa aming mga kasalanang ginawa. Tinatalikuran po namin, Panginoon, sa oras to. Patawarin mo po kaming lahat. Tinatalikuran namin ang mga kasalanang nagawa namin at kami po ay lumalapit sa iyo at humihingi ng pagkakataon na kami po iligtas mo sa pamamagitan ng kaligtasan na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Na namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang kami mapatawad at mabalik sa aming personal na relasyon sa aming Diyos Ama. Kaya naman sa oras to, Ama, gawin mo po kaming mga anak mo. Isulat mo po ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay. At sa oras na ito, Panginoon, ikaw po, Jesus, ang aming Panginoon, maging Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. And I pray, Lord, na masimula sa araw na ito, ay magkaroon kami ng personal relationship with you. As your children, as your people, as your servants, as your friends, as your family. And I pray, Lord, na tulungan mo kami na mabuhay para sa iyo. Lord, sa 10 mga palatandaan kung kami ay nakaayon yung puso namin sa iyo. Kung marami doon or yung ilan doon ay hindi pa nangyayari sa aming buhay. Sa araw na to, Panginoon, tulungan mo kami na mabuhay na laging nakakalugod at nakaayon ang puso namin sa iyo.
Help us, Lord, na mula sa aming puso ay magbunga ng banal na Espiritu, Lord, ng pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, pagpapasensya, at iba pa, Panginoon. Father, I pray na sa buhay namin, Panginoon, ay masalamin ka, makita ka sa pamamagitan ng banal mong Espiritu. And today, Holy Spirit, I am praying na maranasan naming lahat ang presensya mo sa aming buhay. Sinabi mo rin that you will make our bodies your temple. And so, make these bodies, Lord, become the house of God. At maging sabik kami palagi sa presensya mo. Isang araw lang naman sa isang linggo ang linggo, Lord. Kaya tulungan mo kami na sa unang araw ng linggo, lagi namin maibigay yung best namin sa'yo. Ngayong oras ito, Panginoon, kami po ay nagpapalinis ng aming buhay. Hinihiling namin ang banal na dugo ni Jesus na dumaloy sa aming katawan mula ulo hanggang talampakan. Lahat ng masasakit, mga sakit sa aming lupang katawan mula ulo hanggang talampakan, ay pagalingin mo po sa pangalan ni Jesus. Sino man na nakakaranas ng mga sakit at karamdaman ngayon, including ang inyong lingkod, Lord, we pray for your healing to pour out right now sa aming buhay. Let the fire of the Holy Spirit burn in our bodies, soul, and spirit today to bring forth healing in our lives in Jesus' name. I declare that by the stripes of Jesus Christ, we are healed in Jesus' name. You sent your words, Lord, and you heal our diseases. You are the Lord of our healer, our Jehovah, our Yahweh, who is our Rapha. And our Lord, we pray and we declare that you will heal us today in Jesus' name. I speak blessing sa bawat isa. I speak breakthroughs sa buhay ng iyong mga anak. I speak blessing sa buhay ng iyong mga anak. Sa lahat ng mga pangangailangan namin, ay ikaw po ang magkaloob ng lahat-lahat. I-supply mo po ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak financially, materially, lahat ng needs namin for the month of September, kung paano ka nag-provide last month, sa buong 8 months na lumipas, sa bagong buwan na ito ng September, sa 9th month na ito, Lord. We are receiving by faith na lahat ng bills namin ay mababayaran sa buwan na to. Lahat ng pangangailangan namin ay mapoprovide mo sa pangalan ni Jesus. Lord, lahat ng mga pambaon, panggastos, pambayad ng bills and everything, Lord, every expenses, ikaw po ang magsusupply ng lahat ng iyon. And even, Lord, I pray that you bless us that we may become a blessing sa buhay ng bawat tao na nakapaligid sa amin. Pagpalain mo rin, Lord, ang lahat ng gagawin namin for this whole month, lahat ng activities, mga events, Lord. Ikaw po ang siya mag-bless sa lahat ng ito, especially yung magiging friendship night para sa Friday, Lord, ng mga kabataan. I pray na pagpalain mo ito at maging matagumpay ang event na iyon, and let there be supernatural encounter with you sa mga anak, mga bata, mga kabataan, Lord, na pupunta sa lugar na to, na ma-encounter kanila sa pangalan ni Jesus, Lord. I pray sa bawat isang narito rin, Panginoon, nakikita mo, Lord, ang aming mga buhay. Ikaw po ang nakakaalam ng sitwasyon ng aming puso. Even sa mga first-timers, mga bago, mga OJTs, Lord, sa bawat isang narito, Lord, I pray, katagpuin mo kaming lahat sa araw na to. And let us experience the glory of the Lord in this place, your presence that will always be with us and in us and will be with us, Lord, and for us. Sa lahat ng battles namin, lahat ng sitwasyon sa aming buhay, samahan mo po kami at maraming salamat sa biyaya at pagpapala mo, Lord. Inaalala namin, Lord, ang aming mga kapatid, mga mahal sa buhay, mga kapatiran na may mga wala rin dito, Panginoon, sa mga nasa online ngayon. Nasa naman sila, so whoever they are, I pray that you release, Lord, your power as they continue to experience your glory, Lord. Maranasan nila today yung kasagutan sa panalangin din nila sa pangalan ni Jesus. Salamat, Lord. I-bless mo rin, Lord, si Taani. I pray for her healing sa kanyang lupang katawan sa pangalan ni Jesus. Patuloy mong pagalingin, padaluyin ang banal na dugo ni Jesus supernaturally in her body and restore her, heal her completely in Jesus' name. Kay Nanay Reddy rin, Panginoon, pagalingin mo rin ang lupang katawan niya sa pangalan ni Jesus. Alalahanin mo rin, Lord, si Sis, Eileen, at Tio Dave, si Nanana rin, Panginoon, ng pamilya nila, pagalingin mo sa pangalan ni Jesus sa kanilang buhay. Even, Lord, sa iba pa na mga wala rito, Panginoon, whatever the reason, I pray that you will give them, Lord, your presence to be with them and heal them in Jesus' name. I also pray, Lord, kana Ate Deb at Miguel, who are nasa Belgium. We pray for your blessing sa kanilang buhay. Ingatan mo sila ron. And soon, Lord, we pray
na magkaroon din ng church ng Sandalite doon sa Belgium sa pangalan ni Jesus. Sa pangunguna mo rin, Lord, kay Pastora Deb. And maraming salamat dahil patuloy mo silang tutulungan at pagbabalain din sa kanilang marriage doon sa Belgium, Panginoon. Salamat din sa bawat isang narito, Lord. Pagbalain mo rin ang buong Sandalite Ministries proper, ang buong Sandalite sa kabuuan nito, sa lahat ng mga kapasturan, kamanggagawa at kapatiran namin, at sa buong body of Christ and sa buong Pilipinas, sa buong mundo. At maraming salamat, Lord, sa blessing mo rin sa aming bansa. Lord, I pray na magkaroon po ng righteous justice ang nagiging corruption sa aming bansa. Makasuhan ang dapat kasuhan, makulong ang dapat makulong, at Lord, maging maayos po, mabalik ang mga dapat mabalik na pondo ng aming bayan, Panginoon. And Lord, I pray na bigyan mo po ng totoong puso, pure heart, ang mga leaders ng aming bansa. Magkaroon sila ng holiness, godliness, and righteousness. Bagabagin mo po ang mga puso nila na magsisi sa kanilang mga kasalanang ginawa at bumalik sa iyo at maging matuwid sa kanilang pamumuhay para magkaroon ng paglago ang ekonomiya ng aming bansa at mabigay sa mamamayang Pilipino ang dapat na para sa aming lahat. At sa pangalan ni Jesus, Lord, ikaw po ang mag-ayos ng pondo ng aming bansa, ang mga pagbabaharing nagaganap, even Lord, yung 3-4 na bagyo na papasok sa buwan ng September ay sinasaway namin ngayon na malusaw sa pangalan ni Jesus at hindi na magkaroon pa ng hagupit sa aming bansa para hindi na masalanta ang aming mga kababayan. Lord, I pray na patawarin mo po ang Pilipinas sa lahat ng kasalanan namin. At ang banal na dugo mo, Panginoon, ay linisin mo po ang aming bansa at ayusin kaming lahat sa pangalan ni Jesus. And today, Lord, as we take also yung communion, I pray na magkaroon ito ng kaganapan sa aming buhay at katotohanan na sa aming pagtanggap nito, Lord, ay aalalahanin ka namin at i-appreciate namin ang ginawa mo para sa aming buhay. At maraming salamat po sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. Ngayon po, since per Sunday, tinatawagan ko po yung sa communion. Ayan. Ang communion po, kung naiintindihan nyo to, kung hindi nyo naiintindihan, huwag kayo mag-partake. Pero kung nagagets nyo yung sasabihin ko, do it. Pag sinabing communion, ibig sabihin oneness with God. Nakikiisa ka kay Kristo. At dahil nakikiisa ka sa Kanya, sinasabi mo na, Lord, nung sinabi ng Jesus na pag tinanggap nyo, yung tinapay na ito, yung saro din, yung inumin, alalahanin nyo ako, sabi ni Jesus. Sa 1 Corinthians, buksan natin. 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians 11:23. Yan, sabi doon, for I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus Christ, or the Lord Jesus, in the night in which he was betrayed, he took the bread, and then he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Ang pakikipag-partake sa communion ni Jesus, yung bread, since yung tinapay ay nag-represent ng body ni Jesus. And praise the Lord sa verse sa Isaiah at sa Peter. Sinabi doon that by His stripes we are healed. Meaning, na yung pakikipag-isa natin kay Kristo, na sa pag-take natin ng tinapay, sinasabi natin, Lord, nire-receive ko yung pangako mo na meron kagalingan sa'yo. And salamat dahil binare ni Jesus ang lahat sa katawan niya dun sa cross. So that tayo ay magkaroon ng forgiveness, salvation, magkaroon tayo ng restoration, reconciliation, mabalik tayo sa relasyon natin sa Diyos, at lahat ng benefits ng pagiging child of God, pagiging anak ng Diyos, nandun sa pag-take natin ng bread. That's why we appreciate, kaya sabi ni Jesus, remember me, alalahanin niyo ako, na i-appreciate natin yung ginawa ni Jesus dun sa cross. And thank God, pag tinake mo yung bread, sinasabi mo rin, Lord, nakikiisa ako na ako ay part ng Bride of Christ. Pag sinabing Bride of Christ, si Jesus yung groom natin. And habang tayo ay nag-iintay sa pagbabalik niya, maglilingkod tayo sa Kanya. Amen po? Magkakaroon tayo ng paglilingkod sa ating Diyos. Bakit? Kasi sinasabi natin, Lord, itong bread na to, tinitake ko to to become one with you, to have fellowship with you. Okay, kaya po lahat tayo kukuha ng tinapay. Pag meron na po lahat, baka nyo muna. Walang magmamadali. Okay. Yung mga OJT, kung nag-gets nyo to, pwede nyo gawin. Okay. O mga first-timer, kung nag-gets nyo po yun, be part. Makipag-commune tayo sa Panginoon. So, hawakan nyo po muna. Kakainin natin after ng panalangin habang tayo umawit. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost.
our fears relieved. How precious day That grace appeared, the hour I first believed. Through many dangers, through many dangers, toil and snares, I have already come. This grace that brought me safe thus far, and grace will lift me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've known less days to sing God's praise. And when we first began, praise God, Praise God, praise God, that's what natin. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. I once was lost, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sa mga nasa online, pwede niyo po kami sabayan. Kuha kayo ng ganito, flakes. Tapos, saan tayo? Let's pray. Father, we thank you po sa araw na to. At sa pagkakataong ito, kami po ay nananalangin na we want to remember Jesus. We want to appreciate what you have done on the cross for us, Lord. And we thank you, Lord, for giving yourself, your body, to die on that cross, to bear our sins and our punishment, so that we can have eternal life and be restored in our personal relationship with our Father in heaven. And to be reconciled, to become your friends, your children once again, Lord. Kaya naman sa oras pong ito, Lord, as we take this bread, Lord, naalala namin na kami po ay mga anak nyo na, kami po ay mga kaibigan nyo. Sinabi mo that you have not called us servant, but you have called us friends, Lord. Kaya today, we are communing with you, having fellowship with you. And as we take this bread, Lord, by your stripes we are healed. We receive it by faith that we are healed physically, emotionally, mentally, spiritually, in every aspect ng aming buhay. We receive your divine healing in Jesus' name. At maraming salamat po sa araw na to, Lord, and we praise you and thank you for what you have done for our lives. In Jesus' name, amen. Kainin po natin. Verse 25. The same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Lahat po tayo, kukuha tayo ng cup sa bawat, and pagkakuha yung inumin nyo na rin po, balik nyo rin po sa lalagyan. And yung cup po or blood ni Jesus ang sumisimbolo, yung pinaka-grape wine. And alam nyo po ba, paano nagagawa ang grapes? Di ba yung bunga, yung ubas? Ang ginagawa doon, dinadala yon yung maraming ubas na yon, lalagay yun sa malaking batya. Sa ancient times, tinatapak-tapakan. Yan. Pero since na-create yung wine press, yung iniikot na ganun. Tinutulak, tapos dun sa loob ng pinakamalaking lalagyan, napapress yung mga grapes. And alam nyo ba, dun sa Garden of Gethsemane, meron din malapit na wine press doon. Meaning, si Jesus, yung pain, yung agony, yung lahat na naranasan niya sa cross, in order na ma-produce yung pinaka-masarap na grapes. Ganon din yung nangyari kay Jesus dun sa cross. And sa Garden of Gethsemane, meron din tinatawag na mga olive trees. And ang olive trees naman, nagpaproduce siya ng olive oil. Pinepress din yon para lumabas yung masarap at mabango at magandang oil ng olive. And napakarami yung benefits din yung olive oil na ito. Although, we're talking about the grapes wine. Meaning to say, kaya yung blood ni Jesus, ganun siya ka-powerful.
Kasi yung lahat ng pain, agonies na na-experience ni Jesus dun sa cross. Thank God, thank God, thank God. Hindi na tayo yung dumanas nun. Binare niya na lahat ng punishment, yung lahat ng pain, lahat ng suffering, nag-bleed si Jesus ng maraming beses. Yung pinakalas, yung tinusok pa yung tagiliran niya. Yung sabi ng Bible, tinusok siya sa tagiliran, dito, bandang kanan. Tapos tumama yung spearhead dun sa baga niya, kaya lumabas yung water. Tapos tumama yung spearhead papunta dun sa puso niya, kaya lumabas yung dugo. So yung water and the blood na nag-flow dun sa spear na tinusok sa kanya mula sa puso at lungs ni Jesus, yun yung naging forgiveness, yung blood. Yung water yung naging cleansing natin. Kaya lahat po tayo ngayon nabubuhay. Kung anak ka ng Diyos, pinatawad ni Jesus kasalanan mo, nabubuhay tayo ng walang guilt feelings. Nabubuhay tayo ng masaya palagi. Oo, hindi tayo perfect, nagkakasala pa rin tayo. Pero praise God, dun sa pagkakasala natin, lagi tayong merong forgiveness. Lagi tayong merong cleansing once you confess it to God. Amen? Kaya kung nakaayon yung puso mo sa Diyos, nagkasala ka man, ano dapat gawin? Mabilis lumapit sa Diyos. Mabilis magpatawad, mabilis humingi ng tawad, mabilis magpaayos ng buhay sa Panginoon. Yun yung benefits ng isang anak ng Diyos. And napakaraming benefits ng blood. Nabalik tayo sa kasalanan, sa relasyon natin sa Diyos. Kaya tayo nakakapag-pray dahil yung blood ni Jesus ay naibigay na sa atin. Meron din tayong protection mula sa blood ni Jesus. Lagi niyong pagpe-pray yun sa mga bago. Always pray. Bago kayo lumabas ng bahay, Lord, cover me with the blood of Jesus. Revelations 12:11, we have overcome Satan by the blood of the Lamb and the word of our testimonies. Napagtagumpayan na natin ang gawa ng Diablo, si Satan mismo, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya ang powerful ng prayer na yon, na lagi niyong pinagpe-pray na, Lord, i-cover niyo ako ng banal na dugo ni Jesus. Bigyan ko ng sample. Every time na hatid ko si Shemi sa Itaas Elementary School, laging prayer ko sa kanya, Lord, bumotor kami, di ba? Lord, ingatan niyo po kami sa pagpunta sa school ni Shemi. I-cover niyo po siya ng banal yung dugo, kasama ng mga classmates niya, kasama ng teacher niya, at lahat ng estudyante mula kinder hanggang grade 6 ng Itaas Elementary School, kasama ng SPED, yung mga teachers, non-teaching personnel, at yung principal nila, at yung buong admin din. Mula dun sa mga gwardiya sa gate hanggang sa pinakasulok ng Itaas Elementary School, on behalf of Shemi, dahil nandun siya, i-cover niyo po ng banal na dugo ni Jesus. And ganun ako kapanatag umuwi na okay lang si Shemi doon. Kasi iniingatan siya ng Diyos. Okay? So, lagi niyo pong i-apply yun. Even sa mga nag-drive, nagmumotor, or nagsasakyan, nagbabiyahe, lagi po kayo magpa-cover ng banal na dugo ni Jesus. Sure na sure, iingatan kayo lagi ng Diyos. Amen? So, lahat mo tayo kukuha ng cup, pagkainom, balik po natin pagkatapos ng panalangin. Let's pray. Father, we praise you, Lord, and we thank you for the benefits of the blood of Jesus. And Lord, also take this cup, we remember you, Jesus, and we thank you for shedding your blood on the cross. For without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Kaya naman, nagpapasalamat kami dahil kami po ay napatawad nyo at laging pinapatawad sapagkat it is finished on the cross and your blood has been shed on the cross. Kaya naman, Panginoon, salamat po sa buhay, bagong buhay, sa pagpapatawad, paglilinis sa aming lahat. At magkakataon na kami po ay maingatan mo, maprotektahan mo sa banal na dugo ni Jesus. Even sa pagpapray namin, Lord, salamat, may access kami sa presence mo, sa trono mo sa langit, Ama. Dahil dala-dala namin ang dugo ni Kristo. And that's why, Lord, we pray. And thank you, Lord, na meron din kaming answered prayers sa lahat ng to. May sanctification, may justification kami sa'yo sa dugo ni Kristo. Just as if hindi kami nagkasala sa'yo, sapagat kami ay tinitignan mo sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus, Ama. Kaya po sa oras nito, nagpapasalamat kami, Panginoon. Dahil kami po ay tinubos mo na. We are redeemed by the blood of the Lamb. And we are your children. And lahat kami, Panginoon, ay pwedeng mabuhay na laging merong peace, may kapayapaan na nagbubuhat sa'yo. Dahil ikaw po ang Diyos na laging nakatingin, sumasama sa amin, at inahawakan ng aming buhay. Kaya Lord, we thank you for the blood. We thank you for the blood of Jesus, Lord. At salamat po sa araw na to, and bless your name, in Jesus' name. Amen. Try nyo, I am redeemed by the blood of the Lamb. I am redeemed. And I know I am redeemed by the blood of the Lamb.
Saved from sin, and I know I am. All my sins are washed away. Praise the Lord. Once again, I am redeemed. I am redeemed I am redeemed by the blood of the Lamb. by the blood of the Lamb. I am redeemed, I am redeemed, and I know I am. and I know I am. I am redeemed by the blood of the Lamb, saved from sin, and I know I am. All my sins are washed away. Praise the Lord. There is power. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Blood songs. There is power, wonder-working power in the precious blood of the. There is power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood that sets. Declare mo yan. It's the blood. It's the blood that sets me free. Thank you, Lord. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood that sets me free. Oh, victory! Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loves me as I knew me, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath His cleansing blood. He plunged me to victory beneath His cleansing blood. Praise God. And sabi sa verse 26, 1 Corinthians 11:26, for as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Praise the Lord. Sino nakasyam na? Siyam na, pang-siyam na ngayon di ba? So nakasyam na communion. Yan. And pag naka-12 kayo sa December, may award daw kayo, sabi ni Dimple. Ayan, so praise the Lord. God bless you all. Shalom, shalom. Magkita-kita tayo sa pang-10 next month para sa ano. Pero next week, magkita pa tayo ulit. Okay, shalom, shalom.